Breaking news po ito, mga kababayan. Itong ICI kasi parang walang kwenta na tila may anomalya na ginagawa, na tila ayaw pong ipakita ang kanyang pag-iimbestiga. So ngayon po mga kababayan, sinabi po ng magaling na political analyst na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ay mas malalim kaysa ICI. Grabe mga kababayan ha. Totoo naman nakita nyo naman yung pinaghirapan ni Senador Marcoleta. Yung pasabog po ni Diskaya. Yung pasabog ni Sergeant Gutesa na isang Marines. Nakita nyo po mga kababayan yung nung dati po na si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chairman ay maliwanag. Talagang tuwang-tuwa yung taong bayan. Tapos, ang nangyari, pinalitan ng mga bobo. Pinalitan ng mga protektor. So ngayon mga kababayan, sabi po ng political analyst na sikat. Sikat ito sa buong mundo. Magaling din ito mga kababayan. Na mas malalim po ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Hala ka. Ito na po mga kababayan, pakinggan po natin. Kasi sa Senate Blue Ribbon Committee, makikita mo na magdidiskurso. Nakikita natin nagkakainitan yung ibang mga senador, nagtatagisan ng kagalingan, at normal at maganda po ito kasi talagang mas nahihimay at mas nakakapag-isip ng critical yung taong bayan sa mga bagay-bagay versus itong ICI na talagang wala tayong ka-idea. Nananahan lamang tayo kapag nagsasalita si Executive Director Brian Hosaka kapag may nakausap silang ganito o iba yung nangyayari doon sa mismong sasabihin o bibitawan niya basically sa media. Maaaring sinugarcoat na ito, maaaring ipinresinta na ito sa pamamaraan na temper na kumbaga may pag-filter na at the end of the day na kahit na anong gawin natin. Hindi katulad kasi sa Senate Blue Ribbon Committee, naka-livestream kung gusto mo, pumunta ka mismo doon sa plenary, makapanood ka o umattend ka doon. May malaking TV naman sila doon sa labas. Ngayon, kung talagang mabigat, sinususpend nila yung session kung talagang mainit. Pero ang punto, nakikita ng taong bayan. Ang mga taong bayan bandang huli ang nagpapasya. At yun yung maganda dito sa demokratikong pagpapahayag na kung saan may pagtatagisan, may diskurso, may... Mga kababayan, totoo po ito na nakikita po ng taong bayan. Kita nyo naman po mula sa sistematiko, napaka well organized na sindikato. Itong pagnanakaw na ito mula sa Blue Ribbon Committee, mula nung inagaw nila ang liderato kay Marcoleta at kay Chis Escudero, nakulayan na po ng pagtatago, nakulayan na po ng pagpoprotekta ng mga sindikatong ito. So ngayon po mga kababayan, napupulaan ang ICI. 'Di ba po sabi din ng respetadong reliyon, nakagalang-galang po dahil po sa napaka well organized na walang korupsyon na organisasyon na ito na nirerespeto ng buong mundo. Kahit sinong politiko kada eleksyon pumupunta doon at nagpapatulong. So dito mga kababayan, sinabi po na kailangan ipakita, i-live stream, huwag itago ang pag-iimbestiga dito para hindi pagmumulan ng away-away at hinala na may pagtatago. So ngayon mga kababayan, maganda po ito kasi meron pong interaction between the Filipino people na ninakawan ng mga buhayang ito na gusto ng ICI itago. 'Di ba sabi nila noon mga kababayan tila ginagawa pang bobo ang mga Pilipino. Baka daw gamitin sa fake news ang investigasyon pagka ni-live, mga bobo, mga tanga. Gagawin nyo pa kaming tanga na bobo na kagaya nyo. Hindi kami sinilang kahapon para gawin yung mga bobo, mga
Di ba mga kababayan? Nakakaloko eh. So ngayon tuloy pa natin. May oposisyon, may administrasyon na kung saan may diskursong nangyayari. So yun yung kagandahan ng demokratikong pagdinig versus wala talagat po tayong ka-idea sa nangyayari sa loob ng ICI. So, ano masasabi ninyo sa nangyaring pagsunog sa ilang bahagi ng opisina ng DPWH? At di pa tayo updated kung ano yung pinaka-final, kung meron bang arson o ano masasabi niyo dito? Sinadya ba? What do you think, Prof, sa nangyari dito? Ano, kasamang Franco, wala na tayong masasabi sa mga nangyayari ngayon. So ako in so many words, hindi ko rin din ho alam kung ano yung maiisip ko na ano ba to, is it just coincidence? Is it just for example, talagang mere accident? And with all of this, talagang yun nga po, ganyan ang nangyari. Bagamat kanina nag-press con si Secretary Vince Dizon na wala naman daw ho mahalaga o importanteng dokumento ang nasira or naapektuhan or kung ano paman. Pero again, ano po yan po yung hindi natin maiwasan talaga na mag-isip ang taong bayan kung ano ho ba negatibong pag-iisip ng taong bayan kasi hindi naaapis at saka yung timing. Di ho ba sa dami ng nangyayari biglang automatically ito na naman ho yung nangyari. So O kita nyo naman kasi mga kababayan, sa dami po ng mga masusunugan na mga building, itinaon pa na DPWH, sino ba naman ang hindi mag-iisip na parang arson ito para po mawala at matupok ang mga ebidensya. Yan po yung tumatakbo sa isipan ng mga Pilipino na pinagnakawan. Isipin nyo, sa dami ng mga building, meron namang pamatay bombero, meron silang mga tinatawag na nakalagay dyan, ready to stop the fire kung meron. Pero wala. Aba, nasunog bigla. Ang galing ng mga tanga. Yun yung sinasabi ng komento. Talagang galit na galit ang taong bayan sa ginagawa nilang katarantaduhan, ginagawa nilang bobo ang mga Pilipino. hindi ko rin din ho alam kung anong iisipin ko pa na is it just a mere coincidence or is it really an accident? Talagang pare-pareho po tayo nagtatanong kung ano ho ba talaga yung nangyari at ano ang underlying consideration na talaga bang walang ma-assure yung public na walang naapektuhang dokumento na may patungkol dito sa mga maanumalyang flood control program. Dagdagan ko pa yung pagkalito nyo po, Prof. Kasi sa unang statement ng DPWH, meron daw sumabog na computer. Sa pahayag ni Secretary Dizon, walang sumabog na computer, short circuit. Di po ba ang DPWH, marami pong mga engineers na ano tuloy doon na ang DPWH na tagapagtiyak ng standard at maraming mga engineers, hindi lang pang infra ata yan, pati pang kasama na yun sa electrical din siguro. Tapos yun ang magiging rason, short circuit. Parang andun din yung marami po mga skeptic lalo na sa mga posting lalo na doon sa kanilang unang naging palusot. Paliwanag po, Prof. Alam nyo mga kababayan, talagang maiisip talaga natin, kahit sino po, na very, very coincidence na bakit sa dami ng mga building, sa dami ng mga squatter sa araw na yun, sa dami ng mga masisigip na lugar, yun pang building na malinis, yun pang building na maraming bombero, magkakapit bahay lang. Aba, biglang nasunog, tas sasabihin nila, short circuit. Aba, ang gagaling na mga animal. Mga utang ng ina nyo. Utang ha, utang ng ina nyo. Mga kababayan, di ba yung sinasabi pag gusto mong magmura? Hoy, mga utang ng ina nyo. Tatay ng ina nyo, mga ganon.
'Di ba mga kamay? Kasi galit na talaga ang taong bayan eh. Tapos kung ano-ano pang mga palusot yung ginagawa nila para mapagtakpan lang yung mga kaanimalan na mga ito. Grabe talaga mga kababayan. Kaya na susunog kayo ng taong bayan, itong mga magnanakaw na ito. ICI, puro kabulustugan. Yung Blue Ribbon Committee, yung chairman, wala din. Kulang din sa kaalaman. Tito Soto, na bulakbol. Erwin Tulfo, bending dalo. Am I right, Mr. Remulla? Yes, sir, yes, sir. Sabi naman niya. Tapos sabi naman ni Boying, you respect the ombudsman. Respect the institution. Sabi naman ng mga, ng mga netizen na galit, dito sa bending dalo na si Remulla, you earn the respect. Respect is not commandable. Hindi pinag-uutos. You have to earn it. Kasi nga, syempre, si Remulla kasi, ang daming sinaktan nito ng mga Pilipino. Pati si Erwin Tulfo, nakala mo, magaling. Ginisa ni Marcoleta, yun. Pinadribble lang sa flooring. Pinaglinis ng kalat na dumi ng maitim na simento. Pinagdribble lang niya. Lahat ng mga bending dalo, pinagdribble lang. Ginulpi lang ni Marcoleta. Ah, tama po kayo dyan, kasamang Edmar. So, ano ho ba talaga? Pare-pareho ho tayo nagtatanong. Isa ho, yun nga po, paano rin din ho malilinis yan sa hanay. Ako, wala ho akong Ayan, masasabi. nasunog, Nakikita natin ang effort ni Secretary Vince Dizon. Pero, yun din ho, napakalaking hamon ho para sa kanya na linisin ho talaga ang ahensya na sa mahabang panahon ay yun nga po medyo talagang O, kita nyo, basag-basag yung salamin, no? Sipin nyo, para lang masabi na nasunog, tinutuo talaga yung arson. Yun ang sabi ng mga komento. Ano bang sabi dito, mga kababayan? Tama yan, nasa Blue Ribbon Committee. Dapat si Marcoleta lang ang maging chairman. Yung isa kasi, kamote, halaka. Sabi ni Lenny Abrahan, nalinis na yata ang ebidensya sa pagkasunog. Ang hirap dyan sa Blue Ribbon is napopoliticize ang hearing. Pag di umayon sa kanila hearing, pinapalitan ang leader o kaya nagsisiraan. Senate Blue Ribbon Committee hearing trusted, deeply investigating the root, mastermind, most guilty in flood control, syndicate. Pero hinarang yung testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa na tumutukoy doon sa Big Boss. Pero sa ICI, hindi nila pinagbibigyan ng panahon. Kinasuhan pa ni Ping Lacson na nandaya daw. Ano ko po? Live tapos may makukulong agad, contempt agad. Kaya napilitan sila ng magsalita kasi kulong agad. Tama, ibalik si Marcoleta. Tama, ibalik sa Senado. Kino-cover up yan pabor kay BBM at Martin. Halaka. Want to clarify po, most effective Blue Ribbon Committee is under Senador Marcoleta. Third hearing pa lang lumabas na ang mga sensitive names. Under Senator Blue Ribbon Committee, maraming session na. Wala pa name ng congressman, lumabas walang kwenta. Kasi mga school bukol walang alam sa batas. Puro bending dalo, sabi ni Mariong. Blue Ribbon Committee is more efficient and open to the public. But if Marcoleta will come back as a chairman of the Blue Ribbon Committee, but Ping Lacson will be Sarsuela and like a cheater in it Bulaga. Yaw, ganun. So mga kababayan, ano masasabi nyo? Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat.